namang may birthday, pero eto, nag-request nga si Natnat na pansit nga daw ang iulam namin ngayon. Nanong ko nga siya kung bakit nga pansit ang kinikrave niya. Nga niya sa akin, paano yung best friend niya kahapon, baon nga daw pansit. Tapos bigla nga daw siya nag-crave. Ang kaso, late na rin kasi ako kanina na malengke, kaya ayan, late ko na nga rin na iluto. Kaya naman sabi ko sa kanya, pag uwi niya, promise ka ako pansit ang aming ulam. Simple lang naman ako magpansit, pero pag nagpansit nga ako, bes, ayan, sagana nga sa gulay. Para kasi sa akin, kapag ang pansit, bes, madaming ang gulay, parang napakalinamnam nga. Tapos, hindi na nga rin ako nagsasahog ng manok dito, pero ang ginagamit ko nga, bes, atay ng manok, pero konti lang. Inuna ko na nga lutuin yung gulay para nga mamaya isasahog ko na nga lang sa pansit. Tapos, ayan, naglagay nga lang ako ng konting mantika at nagisa ng konting sibuyas. Nakalimutan ko nga bumili ng atay dyan, pero buti na lang, meron nga akong stock dito sa may ref. Atay kasi pinapaulam ko sa aso namin kapag kaayaw nga nila ng dog food, kaya naman, ayan, nag-i-stock talaga ako sa ref. Tapos, ayan nga, naglagay na nga rin ako ng paminta dito para nga mawala yung lansa. Lagay na rin ako ng oyster sauce, toyo, at konting tubig. Lagay nga rin pala ako ng Leia Perrins at dahil nga wala kaming steak, syempre ilalagay ko na nga lang dito sa may pansit. Masarap naman siya dito sa pansit at bagay na bagay nga yung lasa niya, bes. Alam nyo ba, matagal na nga sa amin tong Leia Perrins pero ngayon ko pa nga lang best na gamit. Paano, ka nga ni Bobby, balang araw nga daw mag-i-stay kami. Tapos yun, hindi na nga natupad, best. Hindi natupad, best, kasi nga hindi naman ako panatik ng mga bakang pagkain. Pati dito, yung gulay nga, best, pakukuluan ko nga lang ng mga 5 minutes para nga hindi ma-overcook. Mas masarap kasi siya kung medyo malutong-lutong pa nga yung gulay. Makalipas yung 5 minutes, ayan, hinango ko na nga yung gulay. Tapos yung pinakasabaw nga to, best, abay, syempre, dito ko nga pakukuluan yung pansit mamaya. Tapos dito nga sa pinagpakuluan ng gulay, mag-a-adjust na nga lang ako, best. Kaya naman, ayan, naglagay nga ulit ako dito ng paminta, oyster at toyo. Tapos 2 basong tubig. Dinamihan ko talaga yung sabaw na to, bes. Paano? Mamaya, masisip-sip naman to ng pansit. At saka, mas masarap sa pansit nga, bes, yung sauce. Yung hindi nga tinipid sa sauce, kasi nga, mamaya kapag lumamig to, bes, ayun, sisip-sipin naman din to ng pansit. Tapos, ayan, nilagay ko na nga yung pansit at etong pansit canton. Medyo mali nga ako dyan, kasi nga, nilagay ko nga kagad yung canton. Dapat pala, hinalo ko nga yung pansit. Ayun tuloy, Diyos ko, hirap na hirap akong haluin. Ay, buo-buo pa nga na bihon. Kaya naman, ayan, todo halo nga ako dyan. Tapos, nag-add nga pala kulit ng tubig dyan para nga lumambot at masipsip nung bihon. Hinalo ko lang siya ng hinalo hanggang sila mambot at maghiwa-hiwalay nga yung buo-buo. Tapos nung okay na nga, ayan, syempre inilagay ko na nga yung pang pinale, yung gulay. Gising ni Mabi, abay nagulat nga siya. Akala nga daw niya, may birthday. Paano? Sobrang dami na naman nga daw napansit ang aking niluto. Sabi ko naman sa kanya, abay hindi naman to masasayang. Paano? Bibigyan ko nga yung mga kapitbahay namin, best. Paano? 3 lang naman kami, 4 pala dito sa bahay at hindi namin kayang ubusin ito. Panigurado nga, meron pa nga matitira na to kinabukasan. Kaya naman ayun na nga lang yung ipababaon ko kay Natna. Katapos ngang maluto na to, ayan, kumain na nga rin kami ni Mabi. Paano, anong oras na nga, bes, hindi pa kami nagtatanghalian. Mas masarap nga kako to kung may kapartner na ko. Kaya naman, ayun, pinabili ko nga siya saglit pagkatapos kumain na nga rin kami.